Sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. May tatlong bahagi ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. At ang tatlong ito ay iisa, ang tunay at buhay na Diyos. Ang tatlo ay magkakaiba, gayunman ang tatlo ay iisa. May isang magandang anghel sa langit na tinawag na Lucifer, na ang kanyang mataas na posisyon ay bantayan ang trono ng Diyos. Ngunit isang araw ay sumagi sa puso niya ang kasalanang kapalaluan. Ibig niyang maging kagaya ng pinakamakapangyarihang Diyos. Si Lucifer, sa kanyang kahibangan, ay umakit na maraming anghel upang umanib sa kanya sa tangkang sakupin ang langit. Ngunit may malaking suliranin si Lucifer. Siya ay isa lamang nilalang. Itinapon ng Diyos si Lucifer at ang lahat na nagimagsik na mga anghel mula sa langit. Ang mga ibinagsak na anghel ay naging mga diablo at si Lucifer ay naging si Satanas. Sila'y nanatili sa palibot ng planetang lupa na naging teritoryo ni Satanas. Ang lupa ay naging sentro para sa isang kamanghamangang drama. Dumating ang sandali upang ipakilala ang isa sa mga pangunahing tagaganap. Sinabi ng Diyos, "Gawin natin ng tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at bigyan sila ng kapamahalaan sa buong lupa." Kaya nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Sa larawan ng Diyos, nilikha niya siya, lalaki at babae niya silang nilikha. At tinubog ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at tiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. Si Adan ay sakdal at ginawa upang mabuhay magpakailanman. Ngunit si Satanas ay lubhang nagalit. Ang kanyang teritoryo ay pinasok ng isang bagong nilalang na tinatawag na tao. Si Adan ay nanirahan sa magandang halamanan ng Eden at pinangalanan ang lahat ng mga hayop na nilikha ng Diyos Anak. Lumakad si Adan na may katiwasayan kasama ng Diyos at binigyan siya ng Panginoon ng pamumuno sa lahat ng mga bagay na nabubuhay. Ngunit kinamuhian ni Satanas si Adan at ibig niya siyang mapatay. At inutusan ng Panginoong Diyos ang lalaki na nagsasabing, "Mula sa bawat punong kahoy ng halamanan ay malaya kang makakakain, ngunit mula sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama ay huwag kang kakain nito. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain nito, ay tiyak kang mamamatay." At sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Igagawa ko siya ng isang katulong na nararapat para sa kanya." Kaya nilikha ng Panginoon si Eva mula sa isa sa mga tadyang ni Adan. Ang buhay nila sa halamanan ay tunay na paraiso. Minsang nag-iisa si Eva, ay nilapitan siya ni Satanas sa anyo ng isang magandang ahas. Nagsinungaling siya kay Eva at tinukso siyang kumain sa ipinagbabawal na punong kahoy. Si Eva ay nakagawa ng isang napakalaking pagkakamali. Sinunod niya si Satanas sa halip na ang Diyos. Sa hayagang pagsuway, sina Adan at Eva, sa pagkain nila ng pinagbabawal na bunga, ay nagkasala sa harap ng Diyos. Nawala ang kanilang pagiging walang malay. Kapwa sila namatay sa espiritu at ang kasalanan ay naipasa sa kanilang mga salinlahi gaya ng mikrobyo. Bunga nito, walang isa man sa atin ang walang kasalanan. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan at hindi ito ipahihintulot sa harapan niya. Ang sumpa ng kamatayan ay naipataw sa buong sangkatauhan at sa lupa. Isinumpa ng Panginoon ang lupa na maglitaw ito ng mga tinik at dawag dahil sa kasalanan. Dahil dito, pinaalis siya ng Panginoon Diyos mula sa halamanan ng Eden upang bungkalin ng lupa na kanyang pinagmulan.
Bunga nito, si Satanas ang namayani sa sistema ng sanlibutan ito. Nawala sa tao ang kapamahalaan sa buong lupa at siya ngayon ay naging alipin ng prinsipe ng kadiliman at ng kanyang mga diablong pulutong. Gayunman, ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay nangakong magsusugo ng isang tagapagligtas upang kumpunihin ang pinsalang idinulot ni Adan. Sina Adan at Eva ay nagkaroon ng maraming anak. Dalawa sa kanilang mga anak na lalaki ay nagngangalang Cain at Abel. Si Cain na panganay dahil sa matinding galit ang pumatay sa kanyang kapatid na si Abel. Ang sangkatauhan ay nagsimula na sa kanyang mabilisang pagbagsak. Habang ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay nagkalat sa lupa, naging lalong marahas ang sangkatauhan. Ang mga walang katapusang digmaan at malupit na pagpatay, panggagahasa at pagpapahirap ay lumagan. Sa kabila ng kahabagan ng Panginoon, ang puso ng mga tao ay patuloy na kumakalaban sa Diyos. At sa hindi nila pagkatakot sa Diyos, ang sangkatauhan ay nalublob sa pinakamalalim na uri ng katampalasanan hanggang sa pag-aalay ng kanilang mga anak kay Satanas. Bihira nang makakita ng isang taong nagmamahal sa Panginoon. Gayunman, may isang tao, isang lalaki ng pananampalataya na nagngangalang Abraham. Siya ay kaibigan ng Diyos. Pinagpala ng Panginoon si Abraham ng isang anak na lalaki nang ang asawa niya ay 70 taong gulang na. Ito ay kahimahimalang panganganak. Sa angkang iyon, nagmula ang piniling bayan ng Diyos, ang mga anak ni Israel. Sa paglipas ng panahon, ang mga anak ni Israel ay naging mga alipin na mga Ehipsyo at nagtiis na malupit na pagkaalipin sa loob ng 400 taon. Dininig ng Diyos ang kanilang karaingan para sa tulong. Mahal niya sila at ibig silang maglingkod sa Kanya, kaya siya ay nagsugo ng isang tagapagligtas. Ang pangalan niya ay Moises. Dinala niya ang mensahe ng Diyos sa pinakamakapangyarihang tao sa lupa, ang pinuno ng Ehipto, ang makapangyarihang Paraon. Si Moises ay nagsalita para sa Panginoon at sumigaw, "Pabayaan mong umalis ang aking bayan!" Ngunit tumanggi si Paraon. Dahil dito, ay nagpadala ng mga salot ng Diyos sa Ehipto upang piliting pumayag si Paraon. Ginawang dugo ng Diyos ang lahat ng tubig, ang mga isda ay namatay at ang ilog ay bumaho. Ang mga Ehipsyo ay balisang-balisa. Hindi sila makainom ng tubig sa buong lupain. Gayunman ay hindi natinag si Paraon. Sumunod ang iba pang mga salot, tinakpan ng mga palaka ang lupa, nangamatay ang kanilang bakahan, at ang alabok ay naging mga kuto. Nasindak ang mga Ehipsyo. Gayunman ay lalo pang nagmatigas ang puso ni Paraon. Nang magkagayon, ay nagpadala sa mga Ehipsyo ang Panginoon ng isa pang salot, nagkabukol ang mga tao at hayop. Ito ay sinundan pa ng isang salot. Ulan ng yelo na halo sa apoy na bumuho sa buong lupain at sumira sa kanilang mga pananim. Ang Ehipto ay napinsala ng husto. Ang huling matinding salot ang siyang papatay sa lahat ng panganay sa buong lupain ng Ehipto. Binalaan ni Moises ang mga anak ni Israel na dapat silang maglagay ng dugo ng kordero sa mga haligi ng kanilang pintuan bilang pananggalang sa pinakahuling sumpa ng Diyos. Hinatulan ng Panginoon ng Ehipto, kinahating gabi, siya ay dumaan sa lupain kasama ng mamamuksa na pumatay sa lahat ng panganay. Ngunit nang makita ng Panginoon ang dugo sa mga haligi ng pintuan, ay hindi niya pinahintulutang pumasok ang mamamuksa sa bahay na iyon. Ito ay nilampasan. Nang gabing iyon, ay may bangkay sa bawat tahanan ng mga Ehipsyo. Ang buong bansa ay nagkagulo. Maging ang anak na lalaki ni Paraon ay namatay.
bago magbukang liwayway, ay niutos ni Paraon kay Moises na iyali sa mga anak ni Israel upang maglingkod sa Panginoon. Kaya sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ay umalis sila. At nangyari, sa katapusan ng 430 taon, maging sa mismong araw na iyon ay nangyari, na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay lumabas sa lupain ng Ehipto. Ito ay isang gabing ipangingilin sa Panginoon dahil sa paglalabas niya sa kanila sa lupain ng Ehipto. Nagtangka pa sa huling pagkakataon si Paraon upang pigilin sila. Ngunit binuksan ng Diyos ang pulang dagat upang makatakas si Moises at mga anak ni Israel. Nang magkagayon, ay nilipol ng Panginoon ang hukbo ni Paraon nang magsara ang dagat sa kanila. Nagpamalas ang Panginoon ng mga kagilagilalas na himala sa harap ng bayan upang ipakita ang kanyang dakilang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagbigay ang Diyos sa kanyang bayan ng mga batas, ang 10 kautusan, upang isanggalang sila sa kasalanan at patnubayan sila sa buhay. Ngunit ang mga anak ni Israel ay nagimagsik. Sa panlabas ay naglilingkod sila sa Panginoon, subalit hindi taos sa kanilang mga puso. Nang maglaon, ay nakalimutan na nila ang tungkol sa mga himala at pagkakaligtas nila mula sa lupain ng Ehipto. Bunga nito, nagtayo ang Diyos ng mga hari upang mamuno sa kanila, subalit maging ang mga hari ay gumawa ng masama sa paningin ng Diyos. At sila ay naglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan na naging mga pitag sa kanila. Oo, sila ay naghain ng kanilang mga anak na lalaki at babae sa mga diablo at nagbubo ng walang malay na dugo. Maging ang dugo ng kanilang mga anak na lalaki at babae ay inihain nila sa mga Diyos-Diyosan ng Kanaan. Ano pat ang lupain ay nadumhan ng dugo. Nang magkagayon, ay nagsugo ang Diyos ng kanyang mga propeta upang balaan ang bayan na magsisi sa kanilang mga kasalanan at maglingkod sa Diyos. Ngunit sila'y paulit-ulit na nagimagsik. Kinamuhian ng bayan ang mga propeta at sa halip na magsisi at maglingkod sa Panginoon ay pinagpapatay nilang walang habag ang mga lalaki ng Diyos. Ang mga anak ni Israel ay paulit-ulit na nagkasala. Bunga nito, ipinahintulot ng Diyos na sila ay mabihag at magdusa sa pagkaalipin. Tingnan natin ang ating mga sarili ngayon. Wala tayong ipinag-iba. Ang buong sanlibutan ay napuno ng mga sinungaling, mga magnanakaw, mga mamamatay tao, at mga mapakiyapid. Nasisiyahan tayo sa paghihiganti. Lahat tayo ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Ipinapahayag ng mga kasulatan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa isang makasalanan pagkamatay niya. Akala ng taong ito ay nasa kanya na ang lahat ng bagay. Sinasabi ng mga kasulatan, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, ikaw ay marami ng pag-aaring nakaimpok para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, ikaw na mangmang, sa gabing ito ay hihingin sa iyo ang kaluluwa mo. Itinakda sa mga tao na minsan mamatay, ngunit pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sapagkat kaming lahat ay gaya ng maruming bagay, at ang lahat ng aming mga katuwiran ay gaya ng mga basahang marumi, at kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon. At ang aming mga kasamaan, na kagaya ng hangin, ay tumangay sa amin.
Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng galit na Diyos. Pagkatapos ng kamatayan, ang kanyang kaluluwa ay agad-agad na dinadala sa impyerno upang maghintay sa kakilakilabot na kahatulan ng Diyos dahil kanyang tinanggihan ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Dumarating na ang panahon. Tinatawag itong dakila at kakilakilabot na araw ng paghatol ng Diyos, na kung kailan ang lahat ng mga nangamatay sa kanilang mga kasalanan ay tatawagin upang humarap sa Panginoong Jesucristo upang mahatulan. Sinasabi ng salita ng Diyos, "At nakita ko ang isang malaking puting trono, at siya na nakaupo roon, na sa kanyang mukha ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang lugar para sa kanila. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at impyerno ang mga patay na nasa kanila. At nakita ko ang mga patay na maliliit at dakila na tumayo sa harap ng Diyos, at ang mga aklat ay binuksan, at isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan mula sa mga bagay na iyon na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ang bawat walang kabuluhang salita na sasabihin ng mga tao ay kanilang ipagbibigay sulit sa araw ng paghuhukom. Kapag ito ay natapos na, hihilingin ng Diyos sa isang anghel na buksan ang aklat ng buhay upang tingnan kung naroon ang iyong pangalan. Titingnan ng anghel at sasabihin, "Wala po ang pangalang iyon, Panginoon." At sasabihin ng Diyos, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa sa walang hanggang apoy na inianda para sa diablo at kanyang mga anghel. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang matutuwid sa buhay na walang hanggan. At sino man ang hindi nasumpungang nasusulat sa aklat ng buhay ay hinihagis sa lawa ng apoy." Sinasabi ng Biblia, "At ang usok ng kanilang paghihirap ay pumapailan lang magpakailan at kailanman, at sila'y walang kapahingahan sa araw ni sa gabi." Ngunit ang Diyos, sa kanyang dakilang pag-ibig, ay naghanda ng daan para sa iyo upang maiwasan ang kakilakilabot na lugar na ito. Hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay humantong sa pagsisisi. Mahal ka ng Diyos at ibig niyang ikaw ay makasama sa langit, at siya ay gumawa ng daan para sa iyo upang makarating ka roon at maiwasan ang impyerno. At ang daang iyon ay sa pamamagitan ng isang ipinangako, ang tagapagligtas. Iyo ay naghintay sa kanya bilang kanilang Mesyas at dumalangin sa maraming siglo na siya ay dumating at iligtas sila. Noong mga taong 760 BC, ay sinabi ng propetang Isaias sa bansang Israel, Kaya nga, ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Masdan, isang birhen na maglilihi at magsisilang ng isang anak na lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, na ang kahulugan ay, ang Diyos ay kasama natin. Naunawaan ni Satanas ang propesiya. Mula noon, ang bawat birhen sa Israel ay minanmanang mabuti. Maraming taon ang lumipas bago ang kapanganakan ng Mesyas. Ang Israel ay muling napaalipin sa isa pang dayuhang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito naman ay ang makapangyarihang imperyo ng Roma. Hindi nagpamalas ng anumang habagang Roma sa mga Hudyo. Sa madilim na panahong ito, nagpasimula ang dakilang plano ng kaligtasan ng Diyos.
Nang si Gabriel, isa sa mga may pinakamataas na ranggo sa mga anghel ng langit, ay pumasok sa papawirin ng lupa. Ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay nabalisa at agad na nahiwatigan na ang talaorasan ng Diyos ay kumikilos na ngayon. Si Gabriel ay nagpunta sa lungsod ng Nazaret upang dalawin si Maria, isang birhen, upang balitaan siya ng isang mensaheng magpapabago sa sanlibutan magpakailanman. Si Maria ay nagulumihanan sa pagpapakita ng anghel. Sinabi niya sa kanya, Masdan, ikaw ay maglilihi sa iyong sinapupunan at magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ang kanyang kaharian ay hindi magkakaroon ng katapusan. at sinabi ni Maria, Paanong mangyayari ito, samantalang ako ay hindi pa nakakikilala ng isang lalaki? Ang Espiritong Banal ay bababa sa iyo at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililim sa iyo. Kaya naman ang banal na bagay na isisilang mo ay tatawaging anak ng Diyos. At naniwala si Maria kay Gabriel at nagsabing, Mangyari nawa ito sa akin ayon sa iyong salita. Iniwan ni Jesus sa mga kalwalatian ng langit upang simulan ang kanyang misyon, ang patutunguhan ng Nazaret. Nililiman ng banal na Espiritu si Maria na isang birhen at siya ay naglihi. Sa kanyang katawan, ang manlilika ng sansinukob ay magbabagong anyo bilang isang sanggol. Lumipas ang mga araw, naisip ni Maria na dalawin ang kanyang nakatatandang pinsan na 6 na buwan nang nagdadalang tao. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay lumukso. At siya ay napuspos ng Espiritong Banal. Isisilang ang anak ni Elizabeth, si Juan Bautista. At si Elizabeth ay nagsalita ng may malakas na tinig at nagsasabing, Mapalad ka sa gitna ng mga kababaihan at mapalad ang bunga ng iyong sinapupunan. Si Maria ay itinakdang ikasal kay Jose, ngunit siya ngayon ay nagdadalang tao na. At ang batas ng mga Hudyo ay nagpapataw ng kamatayan sa sino mang dalagang nagdalang tao bago ikasal. Ito ay napakalaking suliranin para kay Maria. Sa likod ng mga pangyayari, ibig ni Satanas na maipabato hanggang sa mamatay si Maria upang mapatay din ang bata. Ngunit mahal ni Jose si Maria at hindi niya ibig na gawin siyang isang halimbawa sa madla. Siya ay nangamba alang-alang sa kanyang kaligtasan at nagpasyang iurong ng palihim ang kasalan. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa isang panaginip na nagsasabing, Huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang pinaglilihi niya ay mula sa Espiritong Banal. At siya ay magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin mo ang pangalan niya na Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Nang magkagayon, ay ikinasal sina Jose at Maria sa lungsod ng Nazaret. Inadyukan ni Satanas si Cesar Augusto sa Roma upang buwisan ang buong sanlibutan. Ginawa ito ni Satanas dahil sa masamang balak. Ngunit sa paggawa nito ay nakatulong pa siyang matupad ang propesiya ng Biblia sa pamamagitan ng sapilitang paglalakbay ni Jose at Maria sa Bethlehem, na doon ay sinabi ng Biblia na isisilang si Jesus. Ang Bethlehem ay lugar din ng kapanganakan ni Jose at doon siya nararapat magpatala para sa pagbubuwis. Malapit ng manganak si Maria, umaasa si Satanas na magkakaroon ng isang sakuna sa napakahabang paglalakbay na iyon. Ngunit ang Diyos ang may kontrol ng lahat. At siya ay nagsilang ng kanyang panganay na anak na lalaki at ibinalot siya sa mga pamagkis na lampin. At inihimlay siya sa isang sabsaban dahil walang silid para sa kanila sa bahay panuluyan. Nang gabing iyon ay may mga pastol na nasa kalapit parang na nagbabantay ng mga tupa nila. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanila at nagsabing,
Huwag kayong matakot, sapagkat masdan, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na magiging para sa lahat ng mga tao, sapagkat ipinanganak sa inyo sa araw na ito, sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na si Kristo ang Panginoon. At bigla ay nagkaroong kasama ng anghel ng karamihan ng makalangit na hukbo na nagpupuri sa Diyos. Sa isang hamak na kwadra, isinilang ang manlilikha ng sansinukob. Sinasabi ng Biblia, siya ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya kinilala ng sanlibutan. Ganito isinasalarawan ng Biblia si Jesus. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Siya rin ay sa pasimula pa kasama na ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay walang anumang bagay na ginawa ang nagawa. At nang maganap ang 8 araw para sa pagtutuli ng bata, ang kanyang pangalan ay tinawag na Jesus, na gayong ipinangalan ng anghel bago siya ipinaglihi sa sinapupunan. Ayon sa batas ng mga Hudyo, si Maria ay buong katapatang naghandog ng 2 bato-bato bilang handog sa kasalanan. Bagaman pinili ng Diyos si Maria para sa gayong kadakilang karangalan, alam ni Maria na siya ay isang makasalanan at batid na ang kanyang anak na si Jesus ay magiging tagapagligtas niya. Sa templo ay may isang iginagalang na lalaking nagngangalang Simeon. Sinasabi ng Biblia, at ipinahayag sa kanya sa pamamagitan ng Espiritong Banal na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang hindi muna niya nakita ang Kristo ng Panginoon. Kinalong niya ang batang si Jesus sa kanyang mga bisig at nagsabing, Nakita na ng aking mga mata ang iyong kaligtasan. Sa pagsilang ng Panginoong Jesus, isang bituin ang lumitaw sa langit at may mga pantas na lalaking mula sa silangan na nagdadala ng mga kaloob ang sumunod sa bituin. Mga 2 taon ang paglalakbay bago nila marating ang Jerusalem. Ang mga pantas ay nakarating kay Haring Herodes at nagtanong, Nasaan siya na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. At nang marinig ni Herodes na hari ang mga bagay na ito, ay nabagabag siya at ang buong Jerusalem nakasama niya. At nang kanyang sama-samang tinipon ang lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay tinanong niya sa kanila kung saan ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea. Nang marinig nila ang hari, ay lumisan sila. At narito, ang bituin na nakita nila sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang ito ay makarating at tumigil kung saan naroon ang maliit na bata. At nang makapasok sila sa loob ng bahay, ay nakita nila ang maliit na bata na kasama ni Maria na kanyang ina, at nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. At nang mabuksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto at kamangyang at mira. At palibasa ay binalaan ng Diyos sa isang panaginip na huwag na sila magbalik pa kay Herodes, ay nagbalik sila sa kanilang sariling bayan sa ibang daan. At nang sila ay makaalis na, masdan, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa isang panaginip na nagsasabing, Bumangon ka at isama ang maliit na bata at ang kaniyang ina at tumakas kayo patungong Ehipto. Ikaw ay pumaroon hanggang sa dalhan kita ng salita, sapagkat hahanapin ni Herodes ang maliit na bata upang patayin siya. Nang siya ay bumangon, ay sinama niya ang maliit na bata at ang kanyang ina sa kinagabihan at nagtungo sila sa Ehipto.
Nang magkagayon si Herodes, nang makita niyang siya ay nilait ng mga pantas na lalaki, ay lubang na puot. At nagpasugo at pinapatay ang lahat ng mga batang nasa Bethlehem at sa lahat ng mga hangganan nito, mula 2 taong gulang at pababa, ayon sa panahong siya'y masikap na nagusisa sa mga pantas na lalaki. Sa gayon ay natupad ang sinalita sa pamamagitan ni Jeremias na propeta na nagsasabing, sa Rama ay nagkaroon ng isang tinig na narinig, panaghoy at pagtangis, at malaking pagdalamhati. Si Raquel ay tumangis para sa kanyang mga anak, at hindi maaaliw dahil wala na sila. Bagaman nagkaroon ng malagim na pagpatay ng mga walang malay, dinala ng Diyos ang kanilang mga mahal na kaluluwa sa langit. Pagkatapos na mamatay si Haring Herodes, ang pamilya ay nagbalik sa Nazaret, at ang bata ay lumaki at naging malakas sa espiritu na napuspos ng karunungan, at ang biyaya ng Diyos ay nasa kanya. Ngayon, ang kanyang mga magulang ay nagpupunta sa Jerusalem bawat taon tuwing kapistahan ng paglampas. At nang siya ay 12 taon na, ay umakyat sila sa Jerusalem ayon sa kaugalian ng kapistahan. Sa panahon ng paglampas, ay naunawaan ni Jesus na balang araw, bilang kordero ng Diyos, ay yahandog siya dahil sa mga kasalanan ng sanlibutan. Sa katapusan ng kapistahan, sa halip na umuwing kasama ng kanyang pamilya, ay nagpaiwan si Jesus sa dakilang templo, kapiling ng mga dalubhasa na kapwa nakikinig sa kanila at nagtatanong ng mga katanungan sa kanila. Binantayan ni Satanas ang kanyang kaaway at narinig ang kanyang mga salita. Ang mga dalubhasa ay namangha sa kanyang kaunawaan at mga kasagutan. Paano nagkaroon ng malawak na kaalaman ang batang si Jesus tungkol sa batas? Madali ang sagot. Sa kanyang kalawalatian, 1,500 taon nang lumipas, siya mismo ang nagbigay ng mga batas kay Moises sa bundok ng Sinai. Nang makita ni Jose at kanyang ina si Jesus, ay namangha sila. At sinabi ng kanyang ina sa kanya, Anak, bakit mo ginawa ang gayon sa amin? At sinabi niya sa kanila, Paano nangyari na kayo'y naghanap sa akin? Hindi ba ninyo nalalaman na ako'y dapat na nasa gawain ng aking ama? At si Jesus ay lumago sa karunungan at sa pangangatawan at sa kaluguran sa Diyos at sa tao. 18 taon nang lumipas, tinanong si Juan Bautista kung siya ay isang propeta. Sumagot siya sa kanila at nagsabing, Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit may nakatayong isa sa gitna ninyo na hindi ninyo nakikilala. Siya nga ito na dumarating na kasunod ko na nangunguna kaysa sa akin. Ano pat sa tali ng kanyang panyapak ay hindi ako karapat-dapat na magkalag. Nang sumunod na araw, si Jesus na 30 taon na ay lumapit kay Juan upang magbabautismo. Nang makita siya ni Juan Bautista ay sinabi niya, Masdan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. At si Jesus nang siya ay mabautismuhan na, ay umahon agad mula sa tubig. At narito, ang mga langit ay nabuksan sa kanya at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, may isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, Ito ang pinakaiibig kong anak, na sa kanya ay lubos akong nalulugod. Kaagad ay pinangunahan siya ng Espiritu sa ilang at nakasama ng mga mailap na hayop na tinukso ng Diablo at hindi siya kumain ng anuman sa loob ng 40 araw. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Satanas upang piliting magkasala ang Panginoon, ay lubos siyang nabigo dahil si Jesus ay Diyos na pinakamakapangyarihan at walang anumang kasalanan sa Kanya. Nang matapos ang panunukso,
ay sinabi ni Jesus, Lumayo ka, Satanas, sapagkat ito ay nasusulat. Iyong sasambahin ng Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sa gayon ay iniwan siya ng Diablo at masdan ang mga anghel ay dumating at naglingkod sa kanya. Nang sinimula ng Panginoon ang kanyang ministeryo ay pinangaral niya, Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. at ipinahayag ni Jesus ang puso ng Diyos sa pagsasabing, Ibigin ang inyong mga kaaway, gumawa ng mabuti sa kanila na namumuhi sa inyo. ang kanyang pagtuturo ay kinagulat ng bayan at sinabi nila, wala pang tao nagsalita na katulad ng lalaking ito. Marami sa mga pinunong pangreliyong kumokontrol sa templo ay mga mayamang mapagpaimbabaw na walang habag at nagpasama sa mga batas ng Diyos. Madali silang naging mga kaaway ng Panginoong Hesus. Ang templo ng Diyos ay ginawang dako ng pagkakakitaan, ng pandaraya sa mga duka at walang malay. Nang makita ito ni Jesus sa pagkagali, ay gumawa siya ng panghampas. At pinalaya sa mga reliyosong mandaraya sa templo, ibinuhos ang salapi ng mga namamalit at itinaob ang kanilang mga dulang. At sinabing, Huwag ninyong gawing isang bahay ng kalakal, ang bahay ng aking Ama. si Jesus ay dakilang manggagawa ng himala. Sinasabi ng Biblia, masdan, may dumating na isang ketongin at sumamba sa kanya na nagsasabing, Panginoon, kung ibig mo, ay magagawa mo akong malinis. At iniunat ni Jesus ang kamay niya at hinipo siya na nagsasabing, Ibig ko, maging malinis ka. at agad-agad ay nalinis ang kanyang ketong. Ang Panginoon ay naawa sa mga nagugutom na karamihan na sumusunod sa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang kahimahimalang kapangyarihan ay pinakain niya ang 5,000 kalalakihan at kanilang mga pamilya sa pamamagitan lamang ng 2 isda at 5 buong tinapay. At si Jesus ay humayo at nakita ang lubhang karamihan at nagkaroon siya ng kaawaan sa kanila at pinagaling niya ang kanilang mga may sakit. Isang gabi, ay ginulat ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa paglalakad niya sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya sa kanila, Maging malakas ang loob ninyo. Ako nga ito. Huwag kayong matakot. ang buong sanlilikha ay tumatalima sa anak ng Diyos. Ipinahayag ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na muli, at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y patay na, gayon man ay mabubuhay siya. sa pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan, ay nagpunta siya sa libingan ni Lazaro na 4 na araw ng patay. At si Jesus ay sumigaw ng may malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! At siya na namatay ay lumabas, na natatalian ang kamay at paa ng mga damit panlibing. At kumalat ang balita sa lahat ng dako na kayang ibangon ni Jesus, maging ang mga patay. Nang sumapit ang gabi, ay dinala nila sa kanya ang marami na inaalihan ng mga diablo, at pinalayas niya ang mga espiritu sa kanyang salita, at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Hinangaan ng mga pangkaraniwang tao si Jesus. Ang pinakamalaking pagsalungat sa kanya ay nagmula sa mga pinunong pangreliyon. Pinaratangan nila siya sa pagsasabing ang kanyang kapangyarihan ay nagmula kay Satanas. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, Kayo ay sa inyong amang dyablo, at ang mga pita ng inyong ama ay inyong gagawin. Siya ay isang mamamatay tao mula sa pasimula, at hindi nanatili sa katotohanan, dahil walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng isang kasinungalingan, siya ay nagsasalita sa ganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ang ama nito. At dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ay hindi kayo sumasampalataya sa akin.
Sa likod ng mga pangyayari ay malaki ang kinalaman ni Satanas. Subalit dapat mong mabatid na bago makakilos ang Diablo laban kanino man, dapat muna siyang kumuha ng pahintulot sa Diyos Amang nasa langit. At upang matupad ang propesiya ng Biblia, ay pinahintulot ng Diyos na kalabanin ni Satanas ang Panginoong Hesus. Lumipas sa mga araw, ang mga reliyosong kaaway ng Panginoon ay nagtangkang siluin siya sa pagtatanong ng, Legal ba na magbigay ng buwis kay Cesar o hindi? Ngunit nahiwatigan ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi, Bakit tinutukso ninyo ako, kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita sa akin ang salaping pambuwis. At nagdala sila sa kanya ng 1 denaryo at sinabi niya sa kanila, Kanino ba ang larawang ito at nakaukit na sulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Sa gayon ay sinabi niya sa kanila, Kaya nga, ibigay kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar, at sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos. Nang marinig nila ang mga salitang ito, sila ay namangha at iniwan siya at nagsialis sila. Inilantad ni Jesus ang mga Pariseyo nang sinabing niyang, Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat kayo ay katulad ng mga pinaputing libingan na tunay na lumilitaw na maganda sa panlabas. Ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumihan. Kayong mga ahas, kayong mga salinlahi ng ulupong, paano ninyo matatakasan ang kapahamakan ng impyerno? Sinabi ni Jesus, Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan, upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan sa pamamagitan niya ay maligtas. Siya na sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit siya na hindi sumasampalataya ay hinatulan na, dahil hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na isinilang na anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa maraming tao, Siya na nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi makararating sa kahatulan, kundi inilipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang liwanag ng mga tao. Niyanig ng Panginoong Hesus ang buong reliyosong daigdig nang sinabi niyang, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Na dahil dito, ay ipinahayag sa buong sanlibutan na siya lamang ang daan patungong langit. Ang mga salitang iyon ang nagpatiwarik sa reliyosong daigdig. Kinamuhian nila si Jesus sa pagsasabi ng gayon noon, at kinamumuhian ng karamihan ng mga salitang iyon hanggang ngayon. Sumasapit na ang wakas ng ministeryo ng Mesyas. Nahulaan ni Propetang Daniel ang eksaktong araw kung kailan papasok sa Jerusalem ang Mesyas sa gitna ng mga sigaw na Hosana. Ngunit alam ni Jesus na sa loob lamang ng 1 linggo ay magsisisigaw sila nang ipako siya sa krus. Buong sikap na inudyukan ni Satanas ang mga pinunong pangreliyon upang magsabwatan sa kamatayan ng kanyang pinakadakilang kaaway. Sa katotohanan kasi, si Jesucristo ang nagpatapon sa kanya at mga anghel niya mula sa langit. Tuwang-tuwa pa rin ang mga disipulo sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pag-aakalang siya ay magiging hari na. Ngunit sa hapunan ng paglampas ay ipinaliwanag ni Jesus na malapit na niyang ibubo ang kanyang dugo at siya ay mamamatay. Kumuha si Jesus ng tinapay at katas ng ubas bilang sagisag ng susunod na mangyayari. Pinutol niya ang tinapay na larawan ng kanyang katawang magdurusa sa krus. Nang magkagayon, ay binigyan niya sila ng katas ng ubas na larawan ng dugo na kanyang ibububo
Ito ay nagpasimula ng isang kaugalian na susundin hanggang sa kanyang ikalawang pagdating. Pagkatapos ng hapunan ay kumilos na si Satanas. Ginamit niya ang isang disipulong nagngangalang Judas Iscariote sa pamamagitan ng pagsanib sa kanyang katawan. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagpaging pinakamasamang taksil kay Judas sa buong kasaysayan. Si Judas ay nagpunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo ang Panginoon. Si Judas ay kumita ng 30 pirasong pilak mula sa pangkat ng mga reliyoso. Nang magkagayon, si Satanas, sa pag-aakalang dumating na ang araw ng kanyang pananagumpay, ay nagsugo ng kanyang mga kampo ng kadiliman sa Jerusalem upang puksain si Jesus, ang liwanag ng sanlibutan. Nang gabing iyon, ay isinama ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa halamanan ng Getsemani at humiwalay siya sa kanila upang makapanalangin mag-isa. Sinasabi ng Biblia, at palibhasa ay nasa matinding paghihirap, ay nanalangin siya ng lalong maalab. At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Si Jesus, na hindi nagkasala, ni hindi nasumpungan ng panlilinlang sa kanyang bibig, ay malapit nang humango sa kanyang sarili na mga kasalanan ng buong sanlibutan. Nanalangin si Jesus na nagsasabing, O aking Ama, kung maaari, ay hayaan ang sarong ito na lumampas sa akin. Gayunman hindi ayon sa aking ibig, kundi gaya ng iyong ibig. Masdan, ang oras ay malapit na, at ang anak ng tao ay pinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. At kaagad, samantalang siya ay nagsasalita pa, ay dumating si Judas na isa sa 12, at kasama niya ang isang lubang karamihan na may mga tabak at mga panghataw na mula sa mga punong saserdote at sa mga eskriba at sa mga matatanda. Binigyan sila ng isang tanda ni Judas na nagsasabing, Sino man ang aking hahalikan, yun nga siya. Dakpin ninyo siya. Sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa isang halik? Nang magkagayon, ay lumapit sila at dinakip si Jesus at dinala siya. At masdan, isa sa kanila na kasama ni Jesus ang nagunat ng kanyang kamay at hinugot ang kanyang tabak at tinaga ang isang lingkod ng mataas na saserdote at inigpas ang tenga niya. Ngunit hinipo ni Jesus ang kanyang tenga at pinagaling siya. At pinagsabihan siyang, Isauling muli ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat lahat sila na gumagamit ng tabak ay mapapahamak sa tabak. Ipinaalala ni Jesus sa kanila na maaari siyang manalangin sa kanyang amang nasa langit at bibigyan niya siya ng higit pa sa 12 lehiyon ng mga anghel upang iligtas siya. Iyon ay mahigit sa 72,000 mga anghel. Ngunit hindi pinahintulutan ni Jesus na ipagtanggol siya ng mga anghel dahil kailangan niyang mapako sa krus upang matupad ang mga kasulatan. At siya ay dinakip. Natuwa si Satanas. Walang laban ang kanyang pinakadakilang kaaway at dumating na ang sandali ng paghihiganti ng Diablo. At silang dumakip kay Jesus ay nagdala sa kanya kay Caiphas na mataas na saserdote, kung saan ang mga eskriba at ang mga matatanda ay nagpupulong. Ngayon, ang mga punong saserdote at mga matatanda at ang buong konseho ay naganap ng bulang saksi laban kay Jesus upang maipapatay siya. Tinanong nila kay Jesus ang tanong na ito, Ikaw ba ang Kristo, ang anak ng mapalad? Sinabi ni Jesus, Ako nga. Nang magkagayon, ay pinunit ng mataas na saserdote ang kanyang damit na nagsasabing, Siya ay nagsalita ng kalapastanganan. Ano pa ang pangangailangan natin sa mga saksi? Masdan, narinig ninyo ngayon ang kanyang kalapastanganan. Ano sa palagay ninyo? Sumagot sila at nagsabing, siya ay nararapat sa kamatayan. Nang magkagayon, ay dinuraan nila ang kanyang mukha at pinagsuntok siya at pinagsampal siya ng mga iba sa mga palad ng kanilang mga kamay.
At nang siya ay kanilang iginapos, ay isinama nila siya at inihatid siya kay Poncio Pilato na gobernador. At nang siya ay pinaratangan ng mga punong saserdote at mga matatanda, ay hindi siya sumagot ng anuman. Ang pangyayaring ito ay tumupad sa isa pang propesiya. Siya ay pinahirapan at siya ay pinighati, gayunman hindi niya ibinuka ang kaniyang bibig. Siya ay dinala sa katayan gaya ng isang kordero, at gaya ng tupang nasa harap ng kaniyang mga manggugupit ay pipi, gayunman ay hindi niya ibinuka ang kaniyang bibig. At tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? At sa pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Ikaw ang nagsasabi nito. Pagkatapos na marinig ang mga paratang, ay naipit sa politika si Pilato dahil sa takot. Naghanap siya ng malulusutan at sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa bayan, Wala akong masumpungang kamalian sa lalaking ito. Sumiklab sa galit ang mga Hudyo at ginamit ang sitwasyon upang magkagulo dahil pinipilit na bumigay si Pilato. Noon ay tanging araw ng kapistahang panghudyo at alam ni Pilato na kaugalian na magpalaya ng isang bilanggo sa panahong iyon. Ibig palayain ni Pilato si Jesus. At iniharap ng mga kawal sa bayan ang isang mamamatay taong nagangalang Barabas. Mamimili sila sa pagitan niya at ng Panginoong Jesus. Piniling ni Pilato sa bayan na piliin kung sino ang dapat mapalaya, si Kristo o si Barabas. Sa kanyang pagtataka, silang lahat ay nagkaisang sumigaw, hindi ang lalaking ito, kundi si Barabas, si Barabas. Tinanong ni Pilato kung ano ang dapat gawin sa lalaking tinatawag na hari ng mga Hudyo. Sumigaw ang bayan, ipako siya sa krus. Si Pilato ay walang anumang nasumpungang ginawa ni Jesus na marapat sa kamatayan. Inakala niya na kung ipahagupit niya si Jesus, ay masisiyahan na ang bayan at mapalalaya niya siya. Kaya kinuha ng mga kawal si Jesus upang hagupitin. Ang Panginoong Jesus ang may lubos na kontrol sa sitwasyon. Ang bawat takbang ng pagkapako sa krus ay binalak sa langit ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritong Banal bago pa man hinubog ang lupa. Itinali nila ang mga kamay ng tagapagligtas sa isang barakilang nasa itaas at tinagupit siya. Bilang pagtupad sa propesiya, ipinaubayan niya ang kanyang likod sa mga mananakit. May kapangyarihan si Jesus na pigilin sila, ngunit kusa niyang hinayaan silang gawin ang gayon. Ang panghampas na katab ay kadalasang may mga pirasong bakal, mga bulitas na tingga, at mga matatalim na butong nakakapit. Hindi lamang ang likod ang hinahagupit, kundi pati na rin ang mga pigi at mga paa. Habang pinupunit ng mga matatalim na buto at metal na nasa panghampas ang laman, ang mga kalamnan ay nagkakagutay-gutay. Tinatamaan ang mga malalaking ugat na nagpapatalsik ng dugo. Marami sa mga biktima ay namamatay na sa pagkakahagupit pa lamang. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga pagsalangsang. Ang pagpapalo ng ating kapayapaan ay nasa Kaniya. At sa Kaniyang mga latay ay ipinagaling tayo. Naaalala ba ninyo nang isinumpa ng Diyos ang lupa ng mga tinik dahil sa kasalanan? Ang mga kawal ay gumawa ng isang korona ng mga makabandag na tinik. At isiniksik ito sa kanyang ulo na naging sanhi ng napakatinding kirot, pamamaga at pagdurugo. Si Jesus ay magiging handog sa kasalanan para sa atin. Ang korona ng mga tinik ay sumasagisag sa kalagiman ng kasalanan. At siya ay hinubaran nila at ipinasuot sa kanya ang isang moradong balabal. Naglagay sila ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at iniluhod nila ang mga tuhod sa harap niya at nilibak siya na nagsasabing, "Magalak, hari ng mga Hudyo."
Ang bawat kawal na naroroon ay nagsisuntok ng kanilang mga kamao sa mukha ni Jesus nang walang awa at ipinalo sa ulo niya ang tambok. Dinuraan nila ang kordero ng Diyos. Sa pagtupad sa mga kasulatan, Hindi ko'y kinubli ang aking mukha sa kahiyan at pagdura. Siya ay nilait at itinakwil ng mga tao, isang lalaki ng kalumbayan at nakababatid ng kapigatian. Jesus sa gobernador na si Poncio Pilato na nagmayabang na siya lamang ang may kapangyarihang magpapako sa krus o magpalaya kay Jesus. Ngunit sumagot ang Panginoon, Hindi ka magkakaroon ng anumang kapangyarihan laban sa akin, malibang ito ay ipinagkaloob sa iyo mula sa itaas. Sinabi na ni Jesus nang una pa, Iniaalay ko ang aking buhay upang muli kong kunin ito. Walang sino mang kumukuha nito sa akin, kundi ako ang kusang nag-aalay nito. Mula noon ay nagsumikap si Pilato upang palayain siya. Ngunit sumigaw ang mga Hudyo na nagsasabing, Kung ahayaan mong makalaya ang lalaking ito, ikaw hindi kaibigan ni Cesar. Sino mang gumagawa sa kanyang sarili na isang hari ay nagsasalita ng laban kay Cesar. Ginatungan pa ni Satanas ang damdamin ng bayan upang lumubha ang pagkamuhi kay Jesus. Inakala ni Satanas na siya ang may lubusang kontrol, hindi man siya. Sa di niya nalalaman ay isa lamang tau-tauhan si Satanas na naglalaro sa mga kamay ng Diyos. Wala siyang kamalay-malay na tinutupad ng mga pagkilos niya ang propesiya ng Biblia. Sa huling pagkakataon ay sinabi ni Pilato, Masdan ang inyong hari. Ngunit ang mga punong saserdote ay nagsabing, Kami ay walang hari kundi si Cesar. Nagpatuloy sa pagsigaw ang mga nagkakagulong tao, Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Kaya nang makita ni Pilato na wala na siyang kontrolo sa sitwasyon, ay kumuha siya ng tubig at hinugasan ang kanyang mga kamay sa harap ng bayan na nagsasabing, Ako ay walang kasalanan sa dugo ng matuwid na taong ito. Nang magkagayon ay sumagot ang buong bayan at nagsabing, Ang kanyang dugo ay mapapasa amin at sa aming mga anak. Hinatulan sila ng Diyos ayon sa kanilang mga salita, at sila ay naghirap mula noon. Nang magkagayon, ay ibinigay ni Pilato si Jesus upang ipapako sa krus, at dinala nila siya. Ang kanyang laman ay gutay-gutay na nakalawit, samantalang ipinapasan sa kanya ang isang krus na tumitimbang na mahigit sa 100 libra, 650 yarda papunta sa dakong pagbibitayan, Golgota. Ang magaspang na kahoy ay kumakayod sa luray-luray niyang likod. Sa mga sandaling iyon ay wala na siyang tubig sa katawan. Isang himala na siya ay nabubuhay pa. Isa pang propesiya ang natupad. Tunay na kanyang dinala ang ating mga kapigatian at dinala ang ating mga kalumbayan. Gayunman ay pinalagay natin siyang hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Isa pang propesiya ang natupad. Ipinaubaya ko ang aking likod sa mga mananakit at ang aking mga pisngi sa kanila na bumunot ng balbas. Hindi ko'y kinubli ang aking mukha sa kahiyan at pagdura. Iniwan ng Diyos ang langit dahil sa pag-ibig at pagkahabag, upang hanguin ang mga paghamak, pagsisinungaling at pagkamuhi ng kanyang sanlilikha, at upang mamatay para sa kanilang mga kasalanan. Ang mga anghel ay nagmasid ng may pagkasindang. Sa mga sandaling iyon, ay isang kumpol ng gula-gulanit na laman ang kanyang mukha. Ang mga tinik na nagdulot ng napakatinding pamamaga at makirot na infeksyon ay halos natakpan na ng namamagang laman, ano pat hindi na siya mukhang tao.
Daang mga taon bago pa ito maganap ay hinulaan na ng salmista ang mga salitang ito tungkol sa Panginoong Yesus. Sapagkat pinaligiran ako ng mga aso, ikinulong ako ng kapulungan ng mga masasama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Si Jesus mismo ang nagsabing, At ako, kung ako ay maitaas mula sa lupa, ay palalapitin ko ang lahat ng mga tao sa akin. Walang lalong dakilang pag-ibig mayroon ang tao kaysa rito, na ialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa mga kaibigan niya. At kasama niyang ipinako nila sa krus ang dalawang magnanakaw, ang isa sa kanyang kanang kamay at ang isa pa sa kanyang kaliwa. At ang kasulatan ay natupad na nagsasabing, At siya ay binilang nakasama ng mga suwail. Nagsapalaran ang mga kawal para sa damit ng Panginoon. Ang mabait na si Jesus ay lalo pang hinamak sa pamamagitan ng paghuhubot-hubad sa kanya upang ipakita sa buong sanlibutan. Tumingin si Jesus sa kanyang mga tagapagpahirap at nanalangin. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabi ng mga nagmamasid, Iligtas mo ang iyong sarili at bumaba ka sa krus. gayon din ang mga punong saserdote na naglilibak ay nagsabi sa kanilang mga sarili kasama ng mga eskriba. Iniligtas niya ang mga iba. Ang kanyang sarili ay hindi niya mailigtas. Hayang si Kristo na hari ng Israel ay bumaba ngayon sa krus upang makita namin siya at sampalatayanan. Ang lagim ng pagpapako sa krus ay isinilarawan ayon sa medisina ng isang bihasang manggagamot na nagsabing, Ito ang pinakamasakit na kamatayang maaaring maranasan ng isang tao. Kinakailangan niyang suportahan ng kanyang sarili upang makahinga. Ang nag-aalab na kirot na dulot ng malalaking pakong tumatama sa ugat na nasa pagitan ng mga pulso ay sumasabog sa kanyang mga kamay, sa kanyang utak at gumagapang sa kanyang gulugot. Ang malaking pakong nag-aalab sa pagkakabaon sa mga ugat sa pagitan ng mga buto ng paa ay bumabaltak na patayo sa kanyang katawan. Kasunod nito, ang mga kalamnan ng paa ay nangingisay at hinahatak na pababa ang kanyang katawan na nag-uumpok sa kanya sa krus. Nalalanghap ang hangin, ngunit di ito may hinga palabas hanggang di mo na matipon ng carbon dioxide sa mga baga at pasimulan ng pagdaloy ng dugo ang paghinga upang mapahupa ang mga pamumulikat. Ang pagkahapo, pagkabigla, kawalan ng tubig sa katawan at paralysis ay pumapatay sa biktima. Ang puso ay hirap na bumomba sa malapot na dugo, samantalang isa-isa sa kanyang mga bilyong-bilyong selula ay unti-unting nangamamatay. ang ating mga kasalanan ang nagpadala kay Jesucristo sa krus. Kung paanong maraming nanggilala sa iyo, ang kanyang itsura ay napinsalang gayon ng higit kaysa sinumang tao, at ang kanyang anyo ay napinsalang higit kaysa mga anak ng mga tao. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa buong kasaysayan. Hindi pa nagkaroon ng araw na katulad ng araw na ito. Sapagkat gayon na lamang inibig ng Diyos ang sanlibutan, na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dugong ibinubo ni Jesus sa krus doong malagim na araw na iyon ay hindi dugo ng tao. Ito ang mahal na dugo ng Diyos. Ang tanging bagay na makakapaghugas ng ating mga kasalanan. Bakit kinailangang danasin ni Jesus ang lahat ng ito para sa iyo? Dahil minamahal ka niya.
Ang papawirin ay naging itim, habang ang Diyos Ama ay hindi makatingin sa kasalanan. Hinango ni Jesus ang kasalanan ng sangkatauhan, kabilang ang bawat masamang pag-iisip o gawain, at binayad ang napakamahal na kabayaran sa malupit na krus. At si Jesus ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? masdan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bago siya namatay, isinigaw ng Panginoon, Natapos na! ang lahat ng kinakailangang gawin upang maligtas tayo ay naganap na. At nang makasigaw si Jesus ng may malakas na tinig, ay sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi ng gayon, ay binigay niya ang espiritu. Ang pag-aalay sa krus ay hindi na kailanman mauulit pa. Upang makatiyak na siya nga ay patay na, isinaksak ng kawal ang isang sibat sa tagiliran ng Panginoon, at lumabas ang dugo at tubig. At nang ang senturyon na nakatayo sa tapat niya ay nakitang siya ay sumigaw ng gayon at ibinigay ang espiritu, ay sinabi niya, Tunay na ang lalaking ito ay anak ng Diyos. Kasunod ng kanyang kamatayan, ang katawan ay binaba mula sa krus at ibinalot sa pinong lino at ipinasok sa isang hiram na puntod. Malaking pag-aalinlangan ang naghari sa Jerusalem. Ang Panginoong Yesus ay patay na. Ibinigti ni Judas ang kanyang sarili at ang mga disipulo ay nagtatago dahil sa pagkatakot alang-alang sa kanilang mga buhay. Ang lahat ay tila ba wala ng pag-asa. Ang mga disipulo sa di pananampalataya ay nakalimot na sinabi ni Jesus na siya ay muling babangon. Nang magkagayon, naganap ito ang pinakadakilang pangyayari sa lahat ng kapanahunan. Pagkatapos ng 3 araw sa puntod, ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumiklab at siyang ipinako sa krus ay muling bumangon mula sa mga patay na nag-aalok sa sanlibutan ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Yesus sa dakila niyang tagumpay laban sa kasalanan, kamatayan at impyerno ay nagpahayag, Ako ang Alpha at Omega, ang pasimula at ang wakas. Sinasabi ng Panginoon na siyang ngayon at siyang nakaraan at siyang darating. Ang pinakamakapangyarihan. Ako nga siya na nabubuhay at namatay at masdan. Ako ay buhay magpakailanman. Amen. At taglay ang mga susi ng impyerno at ng kamatayan. Sa pagbubukang liwayway, sa unang araw ng linggo, may mga babae nagdala ng mga pampabango sa puntod upang pahiran ang katawan ni Jesus. Binati sila ng isang anghel na nagsabing, Huwag kayong matakot, sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito. Siya ay bumangon, gaya ng kanyang sinabi. Humayo kayong madalian at sabihan ng kanyang mga disipulo. Gumuho ang kaharian ni Satanas. Sa kanyang kahibangan, natalo si Satanas. Ang nabuhay na muling Kristo ay nangahulugang bilang na ang mga araw ni Satanas. Tinawaran ni Satanas ang kapangyarihan ng pinakamakapangyarihang Diyos. Kung nalaman lamang niya ito, hindi niya sana kailanman ipinapako sa krus ang Panginoon. Ang nabuhay na muling si Jesus ay nakita ng mahigit sa 500 mga saksi. Nagalak ng labis ang kanyang mga disipulo. Ibinigay ng Panginoon sa kanila ang ganitong tuwirang utos. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ngayon ay masdan mong mabuti. At tingnan ang mga bilyong-bilyong nangamatay sa kanilang mga kasalanan.
Minahal ni Jesus ang mga taong ito, anupat iniwan niya ang langit at binalaan sila tungkol sa impyerno at kahatulan. Ibinubo niya ang kanyang mahal na dugo ng Diyos, upang hugasan ang kanilang mga kasalanan. Siya ay namatay at bumangon mula sa mga patay. Ngunit walang isa man sa mga taong ito ang sumampalataya sa Kanya. Walang isa man sa kanila ang ginawang Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Sa halip na piliin ng buhay, ay pinili nila ang kamatayan. Kaya si Jesus bilang Diyos na pinakamakapangyarihan at pangwakas na hukom, ay napilit nang ipadala sila dito sa kanilang ikalawang kamatayan sa ngalan ng Diyos. Bago maging huli ito, bago ka mamatay, sumampalataya ka kay Jesus at gawin siyang Panginoon at tagapagligtas mo, bago ka humantong sa malagim na lugar na ito. Bago siya bumalik sa langit, ay tiniyak ni Jesus ang kamangha-manghang pangakong ito sa lahat nilang tatanggap sa Kanya. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong puso. Sumasampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Sa sambahayan ng aking Ama ay maraming mansyon. Kung ito ay hindi gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo. Ako ay paroroon upang maghanda ng isang lugar para sa inyo. At kung ako ay pumaroon at makapaghanda ng isang lugar para sa inyo, ako ay muling babalik at tatanggapin ko kayo mismo, upang kung saan ako naroroon, ay dumuon din naman kayo. Ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin, sa langit at sa lupa. Nang magkagayon, ay umakyat siya sa mga alapaap ng langit. Mahal na manonood, ito ang pinakadakilang kwentong naisalaysay. Si Jesus ang tunay na liwanag ng sanlibutan. Kung pakakawalan mo si Jesus, pinakawalan mo ang daan patungong langit. Siya mismo ang nagsabing, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sinumang makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Na kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Yesus at sasampalataya ka sa iyong puso na ibinangon siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Lalo ng kaaway, ay binigyan pa siya ng pahintulot ng Diyos na mamuno sa sistema ng sanlibutan ito na lubos na napakasama. Ang layunin ni Satanas ay bulagin ang mga puso at pag-iisip ng mga tao sa Ebanghelyo. Milyong-milyon ang mga nalinlang. Ang relihiyon ay isa sa mga paraan ni Satanas upang ipahamak ang iyong kaluluwa. Ngunit dumating si Jesus upang iligtas ang iyong kaluluwa. Mayroong karamihan si Satanas na sumusunod sa mga turo ni Buddha. Ngunit si Buddha ay patay na. Wala siyang kapangyarihang magligtas sapagkat siya ay tao lamang. Ang mga sinaunang paganong relihiyon ay sumasamba kay Astarte na kilala bilang reyna ng kalangitan. Ngayon, milyong-milyong mga Romano Katoliko ang walang kaalam-alam na sumasamba sa gayunding paganong Diyosa bilang si Birhen Maria. Ang Diyos mismo ang naguutos sa kanyang banal na salita. Sumpain ang taong gumagawa ng anumang larawang inanyuan o binubo. Huwag mong iyuyukod ang iyong sarili sa kanila ni paglilingkuran sila. Ito ay kasuklam-suklam sa mga mata ng Diyos. Isa sa mga obra maestra ni Satanas ay ang Islam. Pinatutunayan ng kasaysayan na si Allah ay walang ikinaiba sa sinaunang Diyos na buwan ng gitnang silangan. Si Muhammad ay napahamak sa impyerno nang tinanggihan niya si Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ang Diablo ay nagbigay sa sangkatauhan ng milyong-milyong mga bulaang Diyos upang sambahin. Sa kanyang masamang himaynasyon ay sumamba ang tao sa lahat na ng bagay, magmula sa mga insekto hanggang sa malalaking bato, mga ilog
mga Diyos-Diyos ang ginawa ng mga kamay, at maging kay Satanas mismo. Upang maging tagasunod ka ni Jesus, ay dapat mong itakwil ang lahat ng iyong mga bulaang Diyos at sumunod ka sa Kanya lamang. Ang lawa ng apoy ang siyang pangwakas na lugar para sa lahat ng tumanggi sa Panginoong Yesukristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Huli na ang lahat para sa kanila. Ngunit paano kaya sa iyo? Kung iyong tatanggapin si Jesus, ay ito ang magiging pasimula ng isang kamanghamanghang bagong buhay. Pagpapalain ka ng Diyos at babaguhin ang iyong buong buhay at bibigyan ka ng isang panibagong puso. Hindi mawawala ang lahat ng iyong problema, ngunit bubuhatin niya ang iyong mga pasanin para sa iyo. Ilagak ninyo ang lahat ng inyong kapalisahan sa Kanya, sapagkat siya ay nagmamalasakit para sa inyo. Ngunit ang pinakamabuting bahagi ay darating kapag ikaw ay tumayo na sa harapan ng iyong kamanghamanghang tagapagligtas, pagsapit ng kamatayan, at sasabihin niya sa iyo, Mainam na pagkagawa, ikaw na mabuti at matapat na lingkod, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. mahal ka ng Diyos at pinatnubayan ka rito upang ikaw ay makaligtas sa nagliliyab na impyerno. Kung ibig mong pumasok si Jesus sa iyong puso, kailangang hilingin mo sa Kanya. Ulitin mo ang mga salitang ito at totohanin mo. Panginoon, inaamin ko na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran. Sumasampalataya ako na si Kristo ay namatay para sa akin at bumangon mula sa mga patay. Jesus, ako ngayon ay nagsisisi. Ibig kong tumalikod sa kasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Ikaw ang tanging pinagtitiwalaan ko para sa aking kaligtasan. Salamat sa pahintulot mong marinig ko at matanggap ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.